Napakaganda ng paliwanag dito ni Trixie Cruz Angeles dahil si Trixie Cruz Angeles, alam naman natin, nagtrabaho din yan sa gobyerno, nagtrabaho yan sa Marcos administration, and matinong tao ito pagdating talaga sa pagbibigay ng kanyang opinion, legal opinion tungkol sa mga bagay-bagay. Pakinggan natin yung interview sa kanya ng SMNI. Nagdalo ng Vice Presidente diyan nga sa ginagawang deliberasyon ng House Committee on Justice. Attorney, batay ba sa ating konstitusyon o itong sa House Rules, talaga bang mandatory na dumalo itong Vice Presidente o yung respondent doon po sa isang pagdinig? Actually, madiin ngang sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa nyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol doon sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause, dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approve niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman. Ang ganda nung paliwanag ni Atty. Trixie doon na kung si Inday Sara inimbitahan ng Congress, dumalo siya. Tapos illegal yung o questionable yung hakbangin na yon ng Congress at dumalo siya. Kinonsinti niya yung Kongreso. Ang galing. Ang galing nun, ha? So hindi talaga dapat umatin si Inday. Kasi nga, kung illegal itong pagkakandak ng mini trial ng Kongreso, tapos ikaw bilang alagad ng batas si Inday Sara, bukod sa Vice Presidente siya ay lawyer. So bukod sa ikay alagad ng batas, alam mo ang batas, pero pumunta ka doon, nag-participate ka sa isang illegal na aktibidad, damay ka. Ang ganda ng paliwanag, hindi ba? So tama ba si Inday Sara na pumunta dyan o hindi? Tama na hindi siya pumunta dyan because parang kinonsinti mo yung katarantaduhan na ginagawa ng mga congressman. Galing. Sabi na unconstitutional yun. So pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang role dito sa impeachment. Opo. Sabi pa nga ng House Committee on Justice Chairperson na si Congresswoman Jervil Luistro, attorney, na maaaring maituturing na culpable violation of the Constitution. Itong hindi nga pakikilahok ng Vice Presidente dyan po sa deliberasyon ng impeachment complaints. Sang-ayon ho ba kayo dito sa ganitong interpretasyon? No, of course not. Walang nakalagay doon sa ligang batas na may obligasyon siya na umattend. So, kung gusto... Kung meron sa saligang batas na obligasyon si Inday Sara na umattend, sinight na sana nila yung batas na yon. Pero wala eh. Ang sinight ni Luistro yung personal na opinion ni Justice Tiham. Personal na opinion. Hindi yun batas. Hindi yun batas. Opinion lang yun. Tapos generic yung sinasabi nila na due process, kung ayaw mong humarap, kailangan maliwanagan ng taong bayan, matagal nang hinihiling ng taong bayan. Tinan mo, sinabi ni Luistro na ako'y sa distrito ko sa Batangas, sinusuportahan ng mga kadistrito ko yung impeachment proceeding. Oo, doon mismo sa post niya, ang daming nagsipag-comment doon na, huy, tumigil ka. Oo, congresswoman ka namin pero hindi mo kami pwedeng i-represent pagdating sa opinion namin na political. Maaaring pinili ka namin para maging congressman dito para sa development ng lugar natin, pero hindi lahat ng iniisip mo at ginagawa mo pabor kami. Pagdating dito sa impeachment ni VP Sara, ang daming nag-comment sa kanya, taga Lubo ako. Taga dito ako sa Batangas na ito, distrito mo. Hindi kami sumusuporta sa iyo. Hindi kami sumusuporta sa impeachment nyo. Sinuportahan ka dito, binoto ka dito ng Batangas, hindi para sa impeachment ni Inday. Binoto ka dito sa Batangas para sa development ng Batangas. Hindi para sa impeachment ni Inday, tumahimik ka. Pahiyang-pahiya siya doon, mga boss. So sana nila, nag-file sana sila ng nag-finding of contempt dito kay Vice. Pero at the same time, wala din sa rules yun. So yung sinasabi nila na violation ng Constitution dyan, wala naman nakalagay sa Constitution na kailangan yan dumalo
siguro dapat ang ginawa na lang nila ay itinuloy nila, o di sige, may finding na lang of probable cause, hindi siya nagpipresenta ng ebidensya. So pwede silang magdesisyon base doon sa kung ano yung nasa harap nila, kung ano yung nakikita nila, katulad nitong yung answer, yung complaint affidavit, yung attachments. Di ba yan yung sinasabi ko na failure ng inaakusahan na sumagot sa preliminary investigation o sa finding of probable cause kung ano yung ebidensya na meron etong mga nag-aakusa, diyan na tayo magsisimula. Kung ano yung hawak nila, yan mismo yung dadalin natin sa plenaryo. Yan mismo yung dadalin doon sa impeachment court kung may impeach si VP Sara dyan. Pero, ang problema kasi, hindi iba eh. Ang problema, alam nila na walang hawak na ebidensya itong mga nag-aakusa kay Inday Sara. Puro talk shit lang. Kaya, nagsusumpi na sila ng mga kung ano-anong bagay para lumakas pa yung kaso nila, which hindi yun trabaho ng Justice Committee. So, yan na, malinaw yung sinasabi ni na kung ano lang sana, 'di ba? Binigay kong sinay kong example, yung sa anak ni Boying Rimulya. Merong ang PIDEA, meron silang ebidensya laban sa anak ni Boying Rimulya, yun yung ipiniresenta nila sa piskalya. Hindi nagbigay sumagot yung depensa, yung team ni anak ni Boying Rimulya nung nahulihan ng droga. Hindi na sila sumagot doon sa sa finding of probable cause o doon sa piskalya. Umakyat ng korte yun, automatic. Pag akyat ng korte, doon nalaman yung technical. Yung mga pagkukulang ng PIDEA, yung ebidensya, hindi nila nahawakan ng tama, napunta sa mga lugar kung saan hindi dapat napunta at hindi na monitor. Tapos, technical, na-acquit yung anak ni Boying Rimulya. Automatic, umakyat yun sa korte dahil hindi sumagot yung depensa ng anak ni Boying Rimulya. Ganun din kay Inday. Dapat, umakyat na yan sa plenaryo. Dinisisyonan na yan dyan. I-impeach na dyan sa korte. Dinala na dun sa Senado. Yun ang proseso. Hindi na nga sumagot eh. Hindi na sumasagot. Bakit ayaw nyo pang iakyat? Kasi nga, wala kayong ebidensya. Wala kayong ebidensya, kaya hindi nyo pa yan binabato sa Senado. Ngayon sasabihin nyo, binato na nga namin yan sa Senado nung nakaraan eh. Kaya nyo binato yan sa Senado nung nakaraan kahit wala kayong ebidensya. Kasi alam nyo na majority ng mga senador kaalyado ni Bongbong. Ngayon, alam nyo na hindi kayo sigurado. Alam nyo na banas yung mga senador kay Tito Soto, kay Lacson. Alam nyo na ulul sila, gigil na gigil sila. Muntik na ngang magkaroon ng palitan ng liderato dyan sa Senado. So, hindi kayo solid sa Senado. Wala ng pera ngayon. Wala nang masyadong corruption ng 2026 para ipangbayad ninyo sa mga politiko. Para dyan sa agenda nyo na si Inday Sara, nakabantay tao sa 2026 budget eh. Nakabantay ang tao eh. Kaya hindi kayo makapagnakaw masyado at paikutin para ma-impeach to si VP Sara, lalong-lalo na dyan sa Senado eh. Patay kayo ngayon. Kaya hindi nyo yan maibalik sa Senado. President Sara Duterte. Considered lang, di ba, nakalagay sa rules, considered controverted. Ibig sabihin, kahit hindi magbigay ng answer ang vice, dito, in this case, hindi nagbigay ng answer si Vice Presidente, merong effect at very specific sa rules nakalagay. Pero tignan niyo yung decision nila dun sa hindi pag-file ng answer. Hindi, binaliwala nila yung mga assertions na dun sa final ni Vice. Pero what they could have done was simply follow the rules at sabihin nila na sige, controverted na lang lahat. Hindi. Ang ginawa nila, parang tinanggap nila yung mga nasa complaint as though totoo lahat. Controverted nga, yun ang ibig sabihin nun hindi mo pwedeng i-establish as a fact. So, sariling interpretations ng Committee on Justice, ng sarili nilang rules, taliwas. So, again, sila yung gumagawa ng effect nito. Pati yung decision na dapat ginagawa na nila on probable cause, hindi nila itinutuloy kasi muli, sila hindi sumusunod sa sarili nilang rules. At kung maalala po ninyo, attorney, itong si Congresswoman Luistro, sinabi pa niya na dapat yung Vice Presidente ang personal na humarap at magpresenta ng kanyang ebidensya. So hindi na pwede maging yung mga abogado o legal counsel ng pangalawang Pangulo, attorney, na humarap doon sa pagdinig. Ayun na nga isa pa yun. In theory, pwede yung mga lawyers, di ba? Walang dahil mayroon kang kinatawan na pinapunta. Pero kung kunwari, gusto nila na examinin
si Vice President o yung respondent at hindi dumating, walang nakalagay doon ng compulsory processes. Hindi nakalagay doon na may finding of contempt kasi hindi naman siya resource person na pinapatawag in a House inquiry in aid of legislation. Kasi sa rules doon sa inquiry, pwede kang mag-find in contempt. Pero dito, sa sarili nilang rules sa impeachment, walang nakalagay doon na mako-contempt ka kapag hindi ka dumating. So, hindi ko alam. Ganun din sa NBI. Halimbawa ako, pinatawag ako ng NBI. Kahit hindi ako umattend sa NBI, hindi nila ako pwedeng ipakulong. Kasi NBI, wala naman akong nilabag na batas. Walang contempt powers ang NBI. Ganun po yun. Kaya nga sabi, nung nagpunta si Jack Argota doon, ba't ka nagpunta doon? Pinapunta ako baka ipakulong ako. Sabi niya, kapag di ako nagpunta pa, paano kayo ipapakulong? Wala namang contempt powers ang NBI. Meron silang investigative powers. Pwede sila mag-investiga, pwede sila mag-interview, pero kung hindi ka pumunta ron, hindi ka nila pwedeng ipakulong. Wala sa kapangyarihan nila yun. Ganon din dito sa Justice Committee ng Congress. Wala din silang contempt powers. Meron lang contempt powers kapag nag-iimbestiga sila o merong inquiry in aid of legislation. Gumagawa sila ng batas. Doon lang daw pwede. According dito kay Attorney Trixie, which is sabi ko nga sa inyo, napakatalino nito. Kung saan nila hinuhugot yung interpretations nila. Opo, yung sabi pa nga may tuturing na parang mini trial yung ginagawa ng Committee on Justice patungkol nga dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Ang mas malala pa actually. So sinabi ni Congresswoman Luisco na ito ay they will conduct something like a mini trial. O di sige, pagdating sa hearing the other day, sinabi pa ni Congresswoman Luisco, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? Yeah, in fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the not proven or not contained within the complaint. Kailangan Gets nyo. So kung ako, yung complainant, nag-complain ako, meron akong ebidensya, kung ano yung ebidensyang ipinresenta ko, doon ka lang magbabase. Hindi ka magbabase sa wala sa mga hinahawakan nila. Halimbawa, si Terry Redon, sinabi niya may nakaw na yaman ang mga Duterte. Dapat, dahil nga yung salin naman, pwede naman yan i-request. Kahit publikong tao ka, pwede mong i-request yung salin na yan kasi public document yan. O di sana, nilagay niya doon sa kanyang reklamo, yung salin, tapos merong in 16 years, 88 million. At sa 88 million na ito yung mga yun. Ito yung Ferrari, ito yung Lamborghini, ito yung helicopter. Nakapangalan sa kanya. Pero hindi nakalagay sa salin niya. Dapat may ganun. Hindi. Nagpapasubpina sila. Pinasusubpina yung financial report ng law firm, financial report nung ice plant, financial report nung financial transactions nung restaurant na pag-aari nila mag-asawa. Kung ibig sabihin, wala siya noon, kaya niya gustong makuha. Bakit ka nag-aakusa kung wala ka naman palang ebidensya, meron ka lang haka-haka? Di ba? Kung may haka-haka ka lang, hindi tatayo yan sa korte. Kasi kailangan yung haka-haka mo, back up yon ng matibay na ebidensya. Beyond reasonable doubt nga Walang kaduda-duda. Dapat ganun paano yun? Kaya ka nagpapasubpina, wala ka nung mga dokumento na yun. Kung wala ka nung mga dokumento na yun, ba't ka nagsampa ng kaso? Bobo ka. Yung clarification will just make something already clear. Naman in-attach pursuant dun sa mga bank accounts niya So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Oo. So doon parang nagpapatunay itong na tama yung sinasabi ng Vice Presidente na fishing expedition, yung ginagawa ngayon ng Committee on Justice laban po sa kanyang kaso. Exactly. Kasi ganito yon. Ang trial means that you will test the facts. Kaya nire-require doon sa rules is a statement of ultimate facts. Ibig sabihin, sila ilalagay nila doon, sinasabi nila, ito ang totoo. She quoted this or that.
yung commission, kunwari, of a crime o yung sinasabi na she violated the Constitution, conclusion yan. Ang facts, i-establish mo, sasabihin, for example, she betrayed public trust in this manner. O kunwari, or she committed graft and corruption in this manner. So ilalagay nila doon, ano yung act, ano yung violation. So dito sa complaint affidavit, ang ginawa ng mga complainants ay naggawa sila ng assertion. Meaning, meron silang bintang pero hindi nila in-establish yun as an ultimate fact. So kung walang ultimate facts, anong sasagutin ng Vice President? Ano yung purpose ng kanyang pagpupunta? In fact, the whole thing collapses kasi dun pa lang sa ultimate facts hindi nila nagawa. So may presumption in favor of innocence and in favor of the respondent dito. Baga, sinasabi din na yung strategy ngayon ng House Committee on Justice, kung strategy mong tawag noon, parang nangangalap talaga ng ebidensya laban dito kay Vice President. Oo. Exactly. Kasi diba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kasama dun sa sa due process na yun, yung pagpupresenta ng kanilang ebidensya. Tapos depensa lang on the part of the respondent. Anong i-defend ng respondent? Hindi nga nagpapatunay yung kabila. So instead, ang ginagawa nila, nag-aakusa sila, tapos nagiging burden ngayon ng respondent na patunayan na inosente siya, samantalang wala naman na-establish yung kabila. Even worse, sa respondent sila kumukuha ng ebidensya para sa akusasyon nila. Very typical nung strategy nila. Sabihin nila, ikaw ginawa mo ito, bigyan nyo kaming ebidensya na hindi mo ginawa. So, di ba, kakaiba talaga yon. Pero kasi sa tingin po ninyo, attorney, sinusunod lamang ng Committee on Justice o ng Kamara yung naging desisyon ng Supreme Court na due process, magkaroon na due process yung respondent, no, na mabigyan para hindi na maulit yung nangyari last time, di ba, na naibasura. Well, actually, hindi nila sinusunod. Kasi bahagi ng due process requirements ay sa fair judge. So, hindi lang yung bibigyan mo ng notice, mayroong procedure. Yung procedure, hindi dapat lip service yan. Dapat, kumbaga, titignan talaga nila yung existence of evidence, titignan, kikilatisin nila yung evidence na yun. So, kung hindi sila fair, and in this case, like I said, ginagawa pa nilang burden ng respondent na patunayan na wala siya kasalanan, hindi yan process. Ano yan? If there is a process, pero ni-railroad mo naman, that is not the process that is due according to the Constitution. So, mali pa rin. Opo, bago ko ipasa kay partner attorney, so malinaw na yung saklaw lamang ng kapangyarihan ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, ay i-affirm na kung may sufficiency in form, substance, or grounds itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago maiakyat doon sa Senado, which is yun po talaga ang proper venue para dito sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Well, sa totoo lang, itong sufficiency in form, substance, and grounds should be to exclusion of probable cause. Hindi siya kumbaga dapat may purpose ang lahat. Ang purpose ng House of Representatives, yung impeachment kasi, the term impeachment, ibig sabihin yan, may finding of probable cause at ifo-forward yung reklamo sa Senado. So, itong lahat ng kanilang rules ay dapat patungo papunta doon. Ano yung ibig sabihin ng probable cause? Ang probable cause means that a person has probably committed the offense. An offense has been probably committed and this person probably committed it using the standard of a reasonable man. So dito, paanong gagawin ng reasonable man yung ganong klaseng conclusion kung dun pa lang sa statement of ultimate facts, walang facts. So again, hindi nagagampanan ng House yung kanilang rule at walang process that is due according to the... Napakaganda, di ba? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo Boss Dada, ilang araw mo na itong kino-content, ilang araw mo nang pinapaliwanag sa amin yan. Pero dapat paulit-ulit nating maintindihan. Kung hindi pa malinaw, kailangan malinaw na malinaw. Para kapag meron kayong kakilala na tinanong kayo tungkol dito, alam nyo kung anong isasagot nyo, mapapahiya sila dahil wala silang alam. Oo, pero kapag di ba, repetition, sabi nga nila di ba, practice makes permanent. Hindi practice makes perfect. Practice makes permanent. Bakit? Magiging permanente yung nagiging na siyang parang muscle memory, parang ganyan. Oo, nagiging na siyang muscle memory. So kapag merong nagtanong sa'yo,
Dahil lagi mong naririnig yung paliwanag na yan. Nagiging klaro sa'yo. Araw-araw naririnig mo yan. O, parang ano na siya, parang na siyang dasal para sa'yo. So, pagka merong umano sa'yo, merong dilawan tae o kinumpronta ka ng loyalistang bobo na nakikinig lang sila sa mainstream media, nakikinig lang sila sa mga news bites, doon sa mga news clips at yung mga status ng mga bobong mga sinusuportahan nila. Meron kayong paliwanag sa kanila na malalim na ito yung ipapaintindi nyo sa kanila. Mapapahiya sila, baka makumbinsin nyo pa sila, hindi ba? Kaya kailangan paulit-ulit natin tong gawin, paulit-ulit natin tong sabihin sa bawat isa para mas maintindihan natin, para pag dumating yung panahon na nasa laban tayo, meron tayong kainuman, 2 tanga, o alam natin kung paano natin ipapaliwanag sa kanila with matching analogy pa yan. O di ba?